Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Gandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Kayo po ay nakatutok, nakatunghay sa programa ng Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Muli binabati po kayo namin ng magandang hapon, magandang araw po. Anumang oras man po ninyo ito napapanood, ito man po ay sa replay o live. Magandang araw po sa inyo. Pinapaabot po namin ang aming mga mainit, na pagbati. Ang topic ko po na aming pag-aaralan, natin pong tatalakayin sa hapon pong ito, sa pag-aaral po natin na sa loob ng 2 oras, ay pinamagatan pong kautusan at biyaya, magkalaban ba? So, bago po natin simulan ang ating pag-aaral na may kinalaman po sa salita po ng ating Panginoong Diyos, tayo po muna ay mananalangin sa pangunguna po ni kapatid na Camacho. Tayo po ay pansamantalang manalangin. Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos, sa pagkakataon pong ito'y muli naming isinusumiti sa inyo ang amin pong mga sarili, gayon din po ang programang ito. Sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong kalooban amang banal, maraming kaluluwa ang mailapit sa iyong banal na paanan. Pagpalain din po ang makakasubaybay na ito sa ng kanilang pamilya sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So magandang hapon pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. So ang atin pong topic na pag-aaralan sa hapon pong ito ay may kinalaman po sa kautusan at biyaya. Subalit bago po natin simulan ang ating pag-aaral, ang ating pagtatalakayan, ay bibigyan daan po muna natin ang pagbati, bibigyan daan po natin ang pagpo-promote sa kanya-kanya po naming mga programa, kanya-kanyang mga YouTube channel, mga social media platform na nagiging daluyan ng salita ng ating Panginoon. Pangunahan na mo po, kapatid na Camacho. Opo, lubos po naming binabati ang lahat ng mga mapapabutan ng pabalitang ito saan mang panig kayo ng ating daigdig naroroon. At hangad po ng inyong malit na lingkod kay Kristo na patuloy kayong pag-ibayuhin ng ating pong Panginoong Diyos mula sa inyong mga hanap buhay hanggang sa spiritual ninyong kalagayan. Binabati rin po natin ang Advent Biblical Ministry sa pangunguna ng kapatid na Rocky Tulog at gayon din kay Pastor Jomel Samonte. Mapagpalang hapon po sa inyo. Binabati rin natin ang kapatid na Apostol Diony, ang Zob Nos Military Gospel, at ganun din ang kapatid na Patrick Gonzales, ang po ng kanyang pamilya, patuloy po nating binabati. Ang din natin ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ang siyang manatili sa business ng ating pong Dr. De Leon, sa kanya pong De Leon Optical. At ganun din ang ating pong Manilin Manuel Paulino. Mapagpalang hapon po sa inyo. Kay Vincent Rosales. At kay kapatid na Mary Jane Sapra, kapatid na Noah. So magandang hapon po sa inyo. So nais ko pong batiin nga pala yung aking mga kapatiran diyan sa Mabuhay City. Nais ko nga po palang ipabatid sa inyo, ang Mabuhay City po ay meron ng church planting. Ang church po natin dyan sa lugar ng Mabuhay City, sa subdivision po na yan,
o city na yan ay meron na po tayong 2 iglesia sa lugar na yan. Purihin po ang Panginoon Amen. dahil sa Kanya pong pagtatanyag ng Kanyang kapangyarihan sa lugar na yan. Binabati ko yung aking mga kapatiran dyan sa unang church natin dyan, sa Mother Church dyan po sa Mabuhay City. Yan, Phase 1. Ayan, magandang hapon po sa inyo kung ito po ay inyong napapanood, mga kapatid ko po dyan sa Mabuhay City Phase 1. Namimiss ko na po kayong lahat. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakakasimba dyan. At gayon din sa Phase 2. Ayan, dyan sa bagong church natin dyan na kung di po ako nagkakamali, almost 2 months pa lang or 1 month na nakatayo ang ating church dyan. Magandang hapon po sa lahat ng kabataan. At kay Brother Sulad Barilla, God bless you sa inyo. More power, Bro Noel. God bless Bro Fernan. More power. Ayan, magandang hapon sa iyo, Brother Max Barilla. Brother Sulad. Ayan. At ganyan din kay Brother Patrick Gonzales. Sabi niya, good PM, Cap Fernan and Cap Jomel. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Brother Patrick. At binabati ko rin pala yung aking mga classmate diyan sa Paliparan 2 Integrated High School. Ayan, magandang hapon sa inyo. At nawa kung ito ay inyo napapanood, inyo po itong ibahagi sa inyong mga FB friends. So ngayon po, atin na pong pasisimulan ang ating pag-aaral. Ay nga pala, Brother Fernando, yung iyong yung YouTube channel. Oo. Yan, sige. At ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo ay mayroon pong YouTube channel. I-type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. At lalabas na po dyan ang programang Back to the Truth Ministry. Isa po yung compilation ng iba't iba nating programa na isinasagawa. At marami po kayong matututunan diyan. Ganon din ay patuloy nyo rin pong subaybayan ang programa ng kapatid na Raymond Kada sa kanya pong Facebook page at sa kanyang YouTube channel na Tanong at Sagot. Every Saturday po, ang si Kristo ang Katugunan ay patuloy pong pumapailanlang sa panguna ng kapatid na Lino Suniga. Yan. So, papromote ko naman po ngayon yung akin namang YouTube channel. Ayan, i-search nyo rin po ang Joe Martinoal. Nariyan po ang Dakilang Pag-asa Ministry. Ayan, isa po yung spiritual compilation din po ng iba't ibang mga pangangaral. Maaaring ito man ay sa music, ito man ay sa preaching. Ayan, makikita po ninyo dyan ang iba't ibang video na tumatalakay din naman po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, pasisimulan na po natin, simulan na po natin, kapatid na Sige Camacho. po, oo. Ayan. So, ngayon po, mga kapatid, ang kautusan at ang biyaya. Bago po natin simulan ang pag-aaral na ito, kapatid na Camacho, nais ko lamang bigyang pansin. Kapag pinag-uusapan ang kautusan, tila baga ang kanilang mga tainga sa panahon natin ngayon, tila baga ang kanilang mga tainga ay nagpapanting, kapatid na Camacho. Sapagkat maraming nagsasabi na tayo ay nasa bagong tipan na. Tayo ay na kay Kristo na. Tayo ay biyaya na lang at hindi na kailangang tumupad. Hindi na natin kailangan ng kautusan. O hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim na daw anya ng biyaya. Ngayon po, atin pong pag-aaralan kung ano ba ang kahulugan ng nasa ilalim ng biyaya at wala na sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin ba ng wala na sa ilalim ng kautusan ay hindi ka nasusunod sa kautusan, kapatid na Camacho? Ibig sabihin ba na kapag tayo'y nasa biyaya, hindi na tayo susunod sa kautusan ng ating pong Panginoong Diyos? Ayan po ang isa sa mga tanong na nawa ay masagot sa pag-aaral pong ito sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Bago natin simulan, buksan po natin ang talata, kapatid na John Lloyd. Simulan po natin sa pangunguna ng talatang ito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10.
Simulan po natin sa talatang 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Stop mo po muna tayo dyan. Ngayon kasi kapatid na Camacho, ang Adventist, ang Seventh-day Adventist ay nakilala sa Ten Commandments, nakilala sa hindi pagkain ng mga karumal-dumal, tayo ay nakilala doon. Subalit, marahil ang iba ay hindi nakakaalam na matagal na nating aral iyan, kapatid na Camacho, na tayo ay ligtas sa biyaya. Matagal na pong aral ng Seventh-day Adventist Church na tayo po ay naligtas sa biyaya. Ibig sabihin po, kapag ipinangangaral ng kung anumang denominasyon sa ilalim ng Kristyanismo na tayo ay naligtas sa biyaya, ay tinutulungan lamang tayong mga Adventist din sa pangangaral. Kasi po, hindi po yan kumukontra sa amin, sapagkat ang pag-aaral o ang pagtuturo na tayo ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay matagal na pong aral ng Seventh-day Adventist Church, mga minamahal na mga kapatid. Sa katunayan, isa po iyan. Marami pong testimonya ng aming mga kapatid na iyan ang nakapanghikayat sa kanila. Actually, kapatid na Camacho, nung ako ay hindi pa Seventh-day Adventist, isa yan sa talatang nakahimok sa akin papalapit kay Kristo nang ako'y nasa ilalim pa ng kaaway. Amen. Isa yan sa talata, Ephesians chapter 2. Alam po ninyo, isa yan sa pinangahawakan ko. Isa yan sa talata na iniingatan ko sa aking puso na ako'y naligtas na, hindi dahil mabuti akong tao, hindi dahil gumawa ako ng mabuti. Ito'y dahil sa biyaya ng Diyos, sa awa ng ating Panginoon. Ngayon, anong kinalaman ng kautusan sa buhay ng Kristiyano kung siya naman pala ay naligtas sa biyaya? Sige po, kapatid na Opo, Camacho. isang magandang katanungan ito, mga kababayan at mga kapatid. At nawa sa pag-aaral na ito, katulad ng nabanggit ng kapatid na Noel, maraming nag-aakala na kapag nababanggit ang Seventh-day Adventist, sila ay nakapokus lamang sa kautusan. Pero lingid po sa kalaman ng iba ay mas nauna pa kaming magturo ng biyaya. Amen. Kaysa sa alinmang denominasyon nang nagsulputan sa panahong ito. Ang problema lang, mga kababayan, hindi nila matanggap na ang Seventh-day Adventist nauna nang nangangaral ng patungkol sa biyaya. Amen. Ang natatandaan lang nila parati, yung pagsunod sa kautusan. Kaya kung minsan, ang kautusan at biyaya pinaglalaban nila. Pero dito sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist, nakita natin sa Biblia, ang kautusan at ang biyaya hindi kailanman magkalaban. Amen. Kundi ito'y magkatuwang. Tignan ninyo ang sinasabi sa atin ng aklat ng Epeso. Dudugtungan natin yung binasa sa atin ng kapatid na Noel. Umpisan uli natin sa talatang 8, kapatid na John Lloyd. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun. Sa pamamagitan ng alin? Ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So mapapansin ninyo dito, mga kapatid, kapag sinabing biyaya, ang ibig sabihin niya, kagandahang loob ng Diyos. Pabor na ibinibigay ng Diyos sa isang taong nagkasala. Yan. Dahil ang tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, ang Diyos ay gumawa ng pabor. Alin ito? Yung biyaya. Yan, yung kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Na ang sabi diyan, pakibalik natin, sapagkat sa biyaya di umano ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naalala ninyo yung John 3:16? Yan. Nang makita ng Diyos na ang tao ay mapapahama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Upang, ang sabi sa talatang yan,
kung ang sino man ay sumampalataya, magkakaroon di umano siya ng buhay na walang hanggan at siya'y hindi mapapahamak. Lapag natin yung talata, kapatid na John Lloyd. John 3:16. Tignan ninyo at ating alalahanin ang pinakapuso ng Ebanghelyo ng ating pong pinaglilingkod. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, mayroong iba't ibang mananampalataya. Mayroong iba't ibang degree ng pananampalataya. Ang tanong nga lang, kumusta ho ang inyong pananampalataya? Ayun. Tunay ba? Yun. Pananampalataya ho ba ninyo? Angkop ba sa pananampalatayang nasa Biblia? Ibalik natin ang Efeso 2, talatang 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Alin po yung biyayang po yan? Yan yung kagandahang loob ng Ama na isinugo ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Dito ang ginamit din. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya iisa ang terminong ginagamit. At itong bagay na ito, ang sabi rito, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Binibigyan po ng diin na ang pagliligtas, hindi natin kaya. Yeah. Ito ay ginawa ng ating pong Panginoon. Bakit? Tuloy natin sa 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. Ay yung palang kaligtasan, hindi pala makakamit ng tao sa sarili niyang pagpapagal. Yan. Yung palang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, hindi niya makakamit sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kahit ilang iglesia pa ipatayo natin. Kahit gaano pa kalalaking monumento ang ipatayo natin. At ang ating pananampalataya hindi salig sa Biblia. Anumang mabubuting gawa ang ating gawin, hindi ito makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas lang sa atin, ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ano ngayon ang kaugnayan ng kautusan? Ayan. Katulad ng tanong sa atin ng kapatid na Nuwal. Sa talatang Gs, pansinin ninyo ang bahaging ito. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang kaugnayan ho pala ng kautusan sa biyaya, ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan ay resulta o bunga ng tinanggap nating biyaya. Ayun. Yung palang kautusan ay resulta, replika ng tinanggap nating biyaya. Kaya pala hindi tayo magtataka. Doon sa aklat ng Santiago, kapatid na John Lloyd, sa Kapitulo 2 ng Santiago, gusto ko mahagip din natin itong talatang ito para bago natin ibalik kay kapatid na Luwal. Sige po. Santiago, talatang nahanap ko lang sa aking Biblia, ha? Kasi gusto kong mabasa natin ito eh. Doon sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talata ay umpisa natin doon sa talatang andali ha, kasi gusto ko itong makita eh. Yan, 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ayun. Yun palang nakatanggap ng biyaya. Isang taong mananampalataya, kalakip pala niyang ikabubuhay yung pagsunod sa kautusan, yung paggawa ng mabubuting gawa. Uulitin ko basa. Nakikita mo
na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Kaya hindi po yan magkalaban. Yan po ay sanggang dikit, kapatid Danuan. Yan. So, malinaw po na talagang aral po o fundamental ng mga Seventh-day Adventist na ang kautusan at biyaya ay sa amin pong paniniwala, iyan po ay hindi magkalaban, kundi nagtutulungan. Sabi nga ni kapatid na Camacho, kumbaga magkatuwang, kapatid na Camacho. Opo. Kumbaga hindi sila nagkokontrahan. Kung may biyaya man at may kautusan, pwedeng sabay na umiral yan sa buhay ng isang Kristiyano. Pwede po na samantalang ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi porkit ikaw ay sumusunod sa kautusan, ay ipinapakita mo na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong mga gawa. So ngayon po, kapatid na Camacho, atin pong titingnan naman kung bakit ba ang iba nating mga samahan, maraming nangangaral na tila bagay sasabihin nila na hindi na kailangan ng kautusan kasi yan ay pinawi na yan. Mamaya atin yan tatalakayin. Ngunit bago natin yan talakayin mamaya, bigyan daan natin yan mamaya, nais kong bigyang ilustrasyon yan, kapatid na Sige Camacho, po. yung mga sinabi mo kanina. Parang ganito yan, mga kapatid. Halimbawa, ikaw isang driver ng isang kotse. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa lugar ng EDSA, Pasay, o saan mang lugar na merong mga batas na kapag iyong nalabag, meron syempreng parusa, merong punishment. Ngayon, ikaw ay nagdadrive at nakalabag ka ngayon sa punishment. Tapos, itong merong otoridad na magbigay ng parusa sa iyo, halimbawa, nakalabag ka sa overspeeding, kapatid na Camacho. Itong may karapatan na magbigay ng punishment o parusa sa iyo ay binigyan ka ng awa, binigyan ka ng kagandahang loob. Ang ginawa pinalampas, kapatid na Camacho, yung iyong nagawang mali at hinayaan kang magpatuloy sa pagmamaneho at wag mo nang pagbayaran imbis na maaaring ang parusa ay magbayad ka o di kaya kuwanin yung iyong lisensya, ang ginawa na lang pinahintulutan ka na magpatuloy na lang sa pagmamaneho at makarating ka sa iyong pupuntahan. Ngayon, matapos ba na ikaw ay bigyan ng biyaya o bigyan ng kagandahang loob, bigyan ng awa, bigyan ng habag sa kabila ng iyong nagawang paglabag doon sa batas na iyon, na iyong nalabag sa espesipikong batas, ikaw ba ay gagawa ulit ng mali? Hindi ba't ikaw ay makokonsensya na ako'y pinatawad? Hindi ba't magbubunga iyon sa iyong buhay na itigil na? O wag nang ulitin yung nagawa mong mali? Ganyan lang din lamang po iyan, kasimple, sa atin pong buhay Kristiyano. Matapos po na tayo ay mapatawad ng ating Panginoon, ito po ang magtutulak sa atin na gumawa ng mabuti, na sumunod sa kautusan ng atin pong Panginoong Diyos. Basahin nga natin, kapatid na John Lloyd. Nais ko itong mahagip sa Roma, sa aklat ng Roma, na ang sabi doon anya ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Kung di ako nagkakamali, 2:4, tingnan nga po natin. Roma, Kapitulo 2, ang talata ay 4. Ayan, tama po. O inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. So, ibig sabihin po, mga kapatid, yung biyaya na pinadaloy ng Diyos sa ating buhay, yung kagandahang loob ng atin pong Panginoong Diyos, yung mercy, yung love na ibinigay sa atin, na bagamat hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng langit, na bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan, ay kanyang ipinagkaloob. Hindi pa ba tayo kikilos
ng mabuti? Hindi pa ba tayo magpapakabanal? Hindi pa ba tayo susunod o tutupad sa kautusan ng ating Panginoon? Kaya nga po ang sabi ng talata sa 2:4, ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, huwag po nating iisipin na porket tayo inaligtas na sa biyaya, hindi na tayo dapat sumunod sa kautusan. Maling-mali pong konsepto iyan, sapagkat iyan ay tataliwas o kukontra sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Nais pa nating idagdag, kapatid na Camacho, sa aklat ng 15, aklat ng Juan 15:10. Ayan. Kasi madalas na sinasabi, kapatid na Camacho, si Kristo ay love na lang. Love, mercy. Pero ito ang tanong, kapatid na Camacho, hindi naman tayo tutol. Ano po? Na si Kristo ay talagang love, mercy, sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, God is love. Tama. Hindi po natin tinututulan yan. Subalit ang tanong, kapatid na Camacho, si Kristo mabuting tao. Pinapakita niya, nirerepresentahan niya yung love. Ang tanong, siya ba'y naging masunurin sa kautusan? Opo. Basahin natin, kapatid na Camacho. Kung tinutupad ninyo ang aking 15:10, ayan. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Anong sabi niya? Gaya, pansinin po ninyo mga minamahal na mga kapatid, gaya ng aking, sino daw? Aking, ibig sabihin po, si Kristo ang tinutukoy dito, aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So bilang mga Kristiyano po, mga minamahal na mga kapatid, dapat po nating tularan ang ating Panginoong Hesus na bagamat siya'y nanahan sa pag-ibig ng Diyos, hindi po yun nangangahulugan na tayo ay magiging malabagi na. Na tayo ay magiging pasaway na, kumbaga sa salita ng na mababaw. Sapagkat kung kailan tuloy naging mahabagin sa'yo, kung kailan tuloy naging mabuti sa'yo, tsaka ka lalabag. Kung kailan ka nabibiyayaan, tsaka ka palalabag. Saan pa yung nabiyayaan ka, tsaka doon ka lalabag? Noong hindi ka pa nabibiyayaan, noong hindi ka pa nabibigyan ng awa, noong hindi ka pa nakakakilala sa ating Panginoon, masunurin ka. Tapos nung nakilala mo si Kristo, hindi ka tutupad sa kautusan. Napaka-illogical naman po niyan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga po, panindigan po natin ang aral na kapag tayo ay naligtas, maging motivation po natin, susunod ako sa kautusan sapagkat ako'y minahal at biniyayaan ng aking Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, we love Him because He first loved us. So nangangahulugan po yun na tayo'y tutupad sa kautusan ng ating Panginoon. Ngayon, kapatid na Camacho, madalas kasi na sinasabi sa New Testament lang yan, sa New Testament lang ang biyaya. Di ba? Meron pa mga konseptong ganyan, kapatid na Camacho. Para bagang kapag sa Old Testament, ang paraan ng kaligtasan, pagsunod sa kautusan. Sa New Testament, ang paraan ng kaligtasan, biyaya ng Diyos, pananampalataya. Ngayon, kapatid na Camacho, alam ba nila Haring David? Alam ba nila Moises? Alam ba nila Noah? O sa panahon pa lamang ba nila ay meron na rin bang biyaya? Ayan. May isang magandang katanungan yan, mga kapatid. At nais nating patiunang hugutin ang kasagutan muna dito sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, talata ay 13. Ayan. Pansinin niyo ang pagkakahanay ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Doon sa Tito 2:11. Yan. Yan. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan Saan daw? sa lahat ng mga tao. Ayun, lahat. Kasama po ang mga tao sa lumang tipan. Amen. Kasama diyan sila Adan at Eva. Ayan. Napakita ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos mula pa kila Adan at Eva hanggang sa panahon po nating ito. Isang halimbawa riyan.
Doon sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 60, talata ay Gs. Ganito ang ating mababasa. Pansinin nyo't nasa 60. lumang tipan ito. 60 talatang Gs. Yan. At itatayo ng mga ibang lupa ang iyong mga kuta, at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo, sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya, lumang tipan ito, Ayun. ay naawa ako sa iyo. Di mayroon ng biyaya, tama aklat ng Tito, Yun. na ang biyaya nahahayag sa lahat ng tao. Isa pang talata, kapatid na John Lloyd. Sige po. Sa awit 103, yan 103, talata ay 11, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang alin? Ang kagandahang loob sa kanila na nakatatakot sa Kanya. Kaya ho, ang luma at bagong tipan, hindi ho magkakontra. Tama po. Yan ho ay magkalakip. Yan po ay magkasundo. Yan po ay magkasama. Kaya nang banggitin ng aklat ng Tito, ang biyaya ay inilaan ng Panginoon para sa lahat ng mga tao. Sakop po ang lumang tipan. Ang problema lang sa panahon ho natin ngayon gusto ng tao puro lamang biyaya. Ayun. Biyaya ng biyaya. Ayaw namang sumunod sa kautusan ng Ayan. Diyos. Ay hindi ho malusog ang ganyang pananampalataya. Dapat, ang pananampalatayang sa Diyos, katulad ng binasa natin doon sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talata ay 22, ang pananampalataya na siyang tumanggap ng biyaya, kalakip niya ang pagsunod sa kautusan. Hindi magkahiwalay. Sapagkat pag puro kayo biyaya ng biyaya, nilalabag naman ninyo ang kautusan, hindi rin ho ito are. Tignan ho ninyo. Doon sa mga puro lamang pananampalataya, puro lamang biyaya, ayaw namang sumunod sa kautusan. Ano ang siste ng Biblia sa kanila? Ganito ho ang ating mababasa. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, talata 36. Tingnan ho ninyo, ito po'y puro biyaya, puro pananampalataya, pero ayaw ng kautusan. Tingnan ho ninyo. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, sabi diyan, may pasubali. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak Ano ay daw? hindi makakakita ng buhay. Ano makikita? Tuloy. Mahirap Kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. Bakit? Dapat ho, yung pananampalataya na siyang tumanggap ng biyaya, nagbubunga, nagkakaroon ng resulta, ng refleksyon ng pagsunod sa kautusan, ng paggawa ng mabuting gawa. Ayun. Kaya ho, patuloy ang ating sinasabi, paglalahad ng katotohanan na ang biyaya at ang kautusan ay dapat magkalakip sa isang tunay na mananampalatayang sa Diyos. Pangunahin na dito ang Seventh-day Adventist Church, kapatid na Duwan. Ayan, so maraming salamat po kapatid na Camacho sa napakagandang paghahayag sa atin. Ngayon naman kapatid na Camacho, atin pong bibigyan daan na yung sinasabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sige. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Ibig sabihin ba ng wala na sa ilalim ng kautusan ay hindi na dapat tuparin yung kautusan ng ating Diyos o kasama yung mga eksistidong batas sa panahon natin hanggang ngayon? Ibig sabihin ba na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya? Ibig sabihin ba hindi na tayo tutupad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Sige po, Yan. kapatid na Camacho. Basahin natin yung nababanggit na talata buhat sa aklat ng Roma. Sa Kapitulo 6, talata po ay 14. Ganito ho ang mababanggit dito. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo,
sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ayun. Ang talatang ito'y malimit gamitin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kaya ayaw nila sumunod sa kautusan, ang gusto lamang nila puro biyaya, kasi nga nababanggit ni umano sa talata na ang tao, ang sabi rito, na ang tao wala na sa ilalim ng kautusan. At dahil wala na sila sa ilalim ng kautusan, hindi na dapat sundin pa ang kautusan. Sapagkat tayo di umano na tumanggap kay Kristo, nasa ilalim na ng biyaya. At ang nasa ilalim ng biyaya, hindi natutupad sa kautusan. Ano? Parang pagtitignan ho ninyo yung kanilang sinasabi, kala ho, para bang may tibay, ano po. Kaya lang, kapag matino naman ang inyong pag-iisip, hindi rin kayo maniniwala. Kung kailan ka napunta sa biyaya, saka ka naman naging malabagin sa kautusan. Tama. Yun ba lalabas doon? Hindi ho, mga kapatid. Tandaan natin, yung nasa ilalim ng biyaya, yan yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nasa ilalim ng biyaya, sila yung mga pinatawad na ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nasa ilalim ng biyaya, sila yung inaring hindi na nagkasala sa paningin ng Diyos. Nakalasap sila ng justification by grace. No? Ito yung nasa ilalim ng biyaya. Ngayon, tanungin natin si Apostol Pablo. Apostol Pablo, kayo po, bilang nasa ilalim ng biyaya, nilalabag po ba ninyo ang kautusan? Ayan. Pasagutin natin si Apostol Pablo. Doon sa 3:31 ng Roma. Ang sabi ni Pablo ganito, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi, nangyari. ginawa nila nilabag nila sabi ni Apostol Pablo huwag nawang mangyari. Kundi, pinagtitibay pa nga natin Ayun. ang kautusan. Napansin ninyo, ang sagot ni Apostol Pablo, doon sa tanong natin na, Apostol Pablo, kayo na nasa ilalim ng biyaya, nilalabag ba ninyo kautusan? Sabi ni Apostol Pablo, hindi. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Actually, kapatid na Camacho, sa iba niyan, lalo pa nga nating sinusunod. Oo, lalo pa nga. Sa magandang balita, Biblia, maganda rin ang pagkakahanay. Tignan natin, ha? Dahil ba rito, winawalang kabuluhan namin ng kautusan? Hindi. Alam pangang, amin pangang pinahahalagahan. Kita po ninyo, mga kapatid. Si Apostol Pablo na po yan. Kaya, kung ang katwiran ninyo, yung pananampalataya ninyo, kaisa ng pananampalataya ng mga apostol, ang babagsakan ninyo, Seventh-day Adventist. Bakit? Ang Seventh-day Adventist at ang mga apostol, hindi magkaiba ng pananampalataya. Iisa sila ng pananampalataya. Eto pa isa. Doon sa isang talata, kapatid na John Lloyd, sa 6:17 ng Roma. Roma 6:17. Tignan ninyo, balik natin sa ang Biblia, yung ginamit po ninyo yan. Datapwat, salamat sa Diyos. Sabi ng isang taong nakalasap ng biyaya. Sabi ng taong nasa ilalim ng biyaya. Datapwat, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin sa kasalanan, kayo'y naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya pala, ang isang taong na kay Kristo, yung nasa ilalim ng biyaya, hindi na lumalabag sa kautusan kundi matalimahin siya. Di ba? Kasi nga, ito'y resulta, ito'y bunga o replika nang tinanggap nating biyaya, kapatid na Noel. Sige po. So malinaw, mga kapatid, na yung sumulat nang wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, naninindigan din, kapatid na Camacho, na dapat pa ring pagtibayin yung kautusan. Lalo pa nga dapat nating sundin yung kautusan. So malinaw po, mga kapatid, na mali
yung nasa sentido komon ng mga taong bumabasa ng Roma 6:14 na wala na sa ilalim ng kautusan, na ang ibig sabihin na hindi nasusunod sa 10 utos o sa iba pang mga eksistidong batas. Oo. Ibig sabihin lamang po nun, wala na sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, wala na tayo sa hatol. Yeah. Ayan, wala na tayo sa hatol Yeah. ng kautusan, sapagkat kapag ka lumabag ka sa kautusan, sabi ng Roma sa 6:23, si Pablo din, ang kabayaran ng kasalanan is death, kamatayan. Oo. So doon na tayo wala. Oo. Doon na tayo hindi na napapailalim. Kaya nga lalabas dito, kapatid na Nuwan. Sige po. Yung mga taong ayaw sa kautusan, yung mga taong lumalabag o manlalabag sa kautusan, sila po yung wala sa ilalim ng biyaya. Ayun. Yung mga taong ayaw sa 10 utos, ayaw sa batas ng pangkalusugan, sila ho yung mga taong nasa ilalim ng kautusan. Wala sila sa ilalim ng biyaya. Kasi yung mga nasa ilalim ng biyaya, gustong-gusto yung kautusan. Pinahahalagahan ang kautusan. Amen. Kaya alin ho kayo sa dalawang ito? Doon ho sa ayaw sa kautusan o doon sa nagpapahalaga sa kautusan? Ayan ho, kapatid na Nuwan. Sige po, napakaganda po ng ating pagtatalakayan, mga minamahal na mga kapatid. So, dako naman tayo mga kapatid sa meron kasing ibang pananaw na nagsasabi rin na kapag ka ikaw ay sumusunod sa kautusan, sa sulat din ni Apostol Pablo, kung di ako nagkakamali, doon din nila hinuhugot, kapatid na Camacho, na kapag ka ikaw daw anya ay sumusunod sa kautusan, nasa ilalim ng sumpa. Nako, sino kaya yung nasa ilalim ng sumpa, kapatid na Camacho? Sige po, kapatid na Camacho, ano ba ang paliwanag natin dyan? Hagipin natin yung talata na yung kapatid na para kukunin ko lang yung talata na yan kasi magandang maipababasa rin natin sa mga kababayan natin, Diyan sa isang talata ng yan ba yung nasa Galacia? Sige, try po natin. Try natin, Galacia 3 Gs. Galacia, ayan na ba? Ayan. Sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi na nanatili sa aklat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ayan. Itong talatang ito, malimit na itong gamitin din ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Akala nila bago itong talata. Hindi ho, mga kapatid. Gas-gas na ho yan Yeah. Matagal na hong ginagamit yan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. At hindi na nga nila maitayo-tayo yung katwiran nila rito. Akala nila isa itong matibay na tabak para palitawing hindi na nga dapat sundin ang kautusan. Ano po? Ngayon, tignan ho ninyo mga kapatid. Ibalik natin doon muna. Idugsong natin ang talatang 20 ng Roma 3:20. Bago natin babalikan ito. Meron lang akong gustong hugutin dito. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Tandaan natin ang kautusan, ito di umano'y parang salamin. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin na tayo'y nagkakasala. Yan. Ay kapag walang kautusan, hindi mo malalamang ikay nagkakasala. Di ho ba? At dahil nakikita mo ikay nagkakasala, kailangan mo ngayon si Kristo. Ayan. At dahil kailangan mo si Kristo, kakailanganin mo yung kanyang biyaya, yung karis, yung kagandahang loob. Ilalapat naman ito sa atin ng Panginoon sa sandaling tayo ay sumampalataya ng totoo sa Kanya.
Ano po? Kaya, yung mga sumasampalataya ng totoo sa ating pong Panginoon Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo na isa lang tunay na mananampalataya, hindi niya winawalang bahala ang kautusan. Ayun. Kundi pinagtitibay niya o pinahahalagahan ang Amen. kautusan. At kung ibabalik natin yung talata na ginamit kanina, doon sa Galatia 3:10, mapapansin ho ninyo, ang nasa ilalim po ng sumpa, yung ayaw gumanap sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Ayan. Tingnan ho ninyo. Sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Tama ba? Ang lahat nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ay di kung ilalapat natin ito, ang nasa ilalim pala ng sumpa, yung ayaw sa kautusan. Di ba? Yan ho ang lalabas dito, mga kapatid. Pero tayo nagpapasalamat sa Diyos. Ang Seventh-day Adventist, wala po sa ilalim ng kautusan. Kundi tayo ay nasa ilalim ng biyaya. Kaya wala na tayo sa sumpa ng kautusan Kaya ang tunay na mananampalataya, dahil wala na sa sumpa ng kautusan, 8:1 ng Roma. Yan. 8:1 ng Roma. Ngayon wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo. Ayan yung tunay na nabiyayaan. Ito yung tunay na nasa ilalim ng biyaya. Yung wala ng hatol. Kasi na kay Kristo sila Sila yung tunay na nakalasap ng tunay na biyaya, ng tunay na pananampalataya. Wala sila sa sumpa ng kautusan. At itong mga nasa kay Kristo, na wala ng hatol, masunurin ito sa Amen. kautusan. Bakit? Meron silang salaming tinitingnan nakikita nila kung sila'y magkakasala na o hindi pa. O hindi, di ba? Kasi meron silang guide. Yan. Alin ito? Yung Ten Commandments, yung iba't iba pang mga eksistidong batas. Mayroon tayong panuntunan sa buhay. Kaya ang Panginoon mabuti. Di ba? Ang kaharian ng Diyos, hindi na inalisan ng batas. Para maging maayos ang kanyang kaharian, mayroong umiiral na batas, kapatid Nuwal. Napakaganda ng huli mong punto, kapatid na Camacho, no? Para hindi maging magulo, para hindi magkaroon ng chaos sa kaharian ng Panginoong Diyos, talagang pinapairal ng Panginoon yung kanyang batas. Kaya po, makikita natin na yung kautusan ng ating Panginoon ay nananatili sa panahong ito, sa panahong Kristiyano. Bagamat, aral natin na tayo ay ligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes but to the Father except by me. Sa pamamagitan lamang po ni Kristo. At sinabi rin sa 4:12 ng aklat po ng mga gawa, wala daw ibang pangalan sa ilalim ng silong langit sa sukat ikaliligtas ng mga tao. Kundi kaninong pangalan, mga kapatid? 1:21 ng Mateo, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay maliligtas. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng pangalan ng atin pong Panginoong Diyos. Madagdag ko pa ang isang talatang to, kapatid na Nuwal. Sige po. Buhat sa Kapitulo 6 ng Roma, sa talatang 1, ganito ang pagkakahayag sa atin. Ito ay dagdag na ipinost ng ating pong kapatid na Lino, ang wika. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana tuloy? Huwag nawang mangyari. Ito nangyayari. na naman. Kabaliktaran naman ito ng panahon ngayon. Huwag nawang mangyari. Ngayon naman, nangyayari. Sabi ng Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo? Mabubuhay pa riyan. Ayun. Kasi ang buhay natin hindi ba sa paglilingkod na sa ating Panginoon? Tingnan pa natin isang talata.
Tito 2:12 muna tayo. Sundan natin itong binigay ng kapatid Dalino na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil Ayo. at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. 13. Nahintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So napapansin niyo yung latag ng talata, mga kapatid? Talagang kapag ang tao ay nasa biyaya, hindi mawawala sa kanya ang patuloy na pagsunod sa kautusan. At ang mga sumusunod na ito, wala sila sa ilalim ng sumpa, kapatid Anuan. Okay, ayan. So, napakaganda po, ano? So, ilang oras na lang ba ang meron tayo? Tayo ay halos mag-iisang oras na. So, sa pagtatapos po, mga minamahal na mga kapatid, ilagay po muna natin ang Lucas 9:23 hanggang 24. Ayan. Nais po nating bigyan ng maikling konklusyon ng ating ginawang pag-aaral. Ayan. Para bigyan daan po natin ang mga katanungan. Meron na po ba mga tanong? Talata, Lucas 9:23. Yeah. Ayan, hanggang 24. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Talatang 24. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sa buhay po nating ito, mga minamahal na mga kapatid, talagang merong mga bigat, merong mga krus, merong mga problema, merong mga challenges, merong mga suliranin. Subalit manindigan, manghawak lamang po tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos na tayo'y hindi niya pababayaan, na tayo ay kanyang hindi iiwan. Palalakasin niya tayo. Ang sabi ng Biblia, take courage. Lakasan natin ang ating loob. Lakasan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi ng talata, sino man daw na mawala ng buhay. Anong ibig sabihin yan? Sinong mawala ng buhay dahil kay Kristo? Sinong mawala ng lahat dahil kay Kristo ay makakatagpo ng buhay. Pero pag inuna natin yung lahat na iyon at iniwan natin si Kristo, tayo ay hindi makakasumpong ng buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, piliin natin si Kristo. Piliin nating maging masunurin sa kautusan. Amen. Isipin natin na tayo naligtas sa biyaya. Ito'y pananampalataya. Bunga ng biyaya ng Diyos sa atin, magiging masunurin tayo sa kanyang mga kalooban at sa kanyang kautusan. Ayan. So, Paladang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad